talaga. Kauuga, mansakit sinrik na nga talaga ngay. Yan ngay, anusan ali, siridi doon takon ikararagan apo dis. Magkahalong lungkot at panghihinayang ang nararamdaman ng 27 anyos na si El Fernie. Bagamat nabenta niya ang kanyang aning green ice na lechugas ngayong araw sa Benguet Agri Pinoy Trading Center, mababawasan naman ang kanyang kita. Ito'y dahil 5,000 piso ang kanyang ginastos para sa gasolina madala lang ang kanyang ani mula Mangkayan, Benguet papunta sa La Trinidad at pati na rin pag-uwi. Mga 5,000 plus ata yun, ma'am. Pero pag tapos gagamitin lang namin pag pupunta sa mountain trail, ganun ma'am, wala. Dalawang lang, balik lang. Oo ma'am. Ma'am, mga 3,000 lang, ganun yung full tank. Or 2,500 yung full tank na minimum namin. Pero ngayon, wala na, tumaas na talaga. Tapos ganito pa, nagkakahirapan na magkrudo kasi araw-araw, nagmamahal na yung krudo natin. Oo, talagang luging-lugi na dito kasi mas lalo na pag traffic. Ganun. Pag traffic, mas lalo na pag traffic dito. Tapos isang oras na traffic, marami nang kukonsumin yun pag krudo. Kung tutuusin, lugi na ito para sa kanila. Sa 1,000 kilo kasing nabenta nila ngayong araw na lettuce green ice sa presyong 5 piso, mapupunta na lamang ito sa panggasolina. Maging ang mga nag-aangkat ng gulay mula Baptisi patungong Divisoria, lugi na rin daw sa mahal ng trucking. Dati maliit yung trucking, tapos mababa yung diesel, parang kumikita sila kahit konti. Pero ngayon, dahil nagtaas yung diesel, taas yung trucking, ganun pa rin. Parang yung kita nila napupunta na sa diesel. Dati, ang konsumo ng diesel namin 11, pero 11,000. Ngayon, kumakain na ng 13,000, 14,000. Kaya naman ang dagdag gastos sa petrolyo, inaasahang papasanin ng mga mamimili pagdating ng mga inangkat na gulay sa mga bagsakan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Sa latest price monitoring ng Baptisi kaninang 10:00 ng umaga, pumalo na sa 4 hanggang 10 piso ang presyo ng repolyo. Mas mababa ito ng halos 3 piso noong nakarang linggo, depende sa klase. 15 hanggang 100 pesos naman ang presyo ng karot, 11 hanggang 47 ang patatas, radish na 2 hanggang 20 pesos, kamatis na 5 hanggang 20 pesos. Ang ilan sa mga ito nagtaas ng halos 2 piso kumpara noong nakaraang linggo, pero normal lang daw ito ayon sa pamunuan ng Baptisi. Pag titignan kasi natin yung na-monitor natin na price, pababa talaga siya, pero parang may tendency naman na bukas is tataas din yan. Kasi nga ang presyo kasi ng mga gulay natin is fluctuating naman kasi yung price. Pero dito naman sa Baptisi is kahit naman ganun kababa is nabibenta rin naman eh. Wala pa namang nag-i-sleep sa Baptisi. Sleep meaning na nag-o-overnight na hindi nabenta for the day. So wala pa naman po kaming na-monitor. Kunti lang yung na-harvest dahil nga sa baba ng presyo tapos yung mahal na krudo. Yun ang problema namin na nag-harvest ng mga green ice, mas lalo na ngayon na mababa yung presyo. Mahirap sa amin. Dapat naman na magmahal rin ang presyo ng bilihin ng gulay para parang pare-parehas din. Magpare-parehas sa atin lahat para hindi meron na nahihirapan na mga farmers dito. Walang mahihirapan kundi pare-parehas lang tayo. Umaasa na sa mga susunod na araw, makakabawi rin sa laki ng gastos sa pagtatanim. Vanessa Bugtong, RNG News.